Ayan mga kabrid, spatan natin tong butil, bunga nung tanim naming SL12. So mahaba din. Ayan, oh. Mahaba siya. Oh. Ito siya. Quality. Oh. Quality yan mga kabrid. Ito naman. Oh. At ito, nanlalaban, hindi na magkaugaga gaga sa laman naman ito. Tignan mo naman. Oh. Oh. Naman, oh. Ito yung sinasabing power up crop giant plus cow manure. Ayan, ginamit namin. So dahilan kung bakit ganyan yung naging resulta nung butil. Oh, tinunan to. Ito pa isa. Spatan natin. Malabo yung camera natin. SL12 is brought to you by ganda, quality. Magandang araw mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog. Nagbabalik muli sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. Okay, for today's video mga ka-hybrid, andito po ako ngayon sa aming area. At gusto ko po i-share sa inyo, pakita sa inyo yung aming tanim na Super Hybrid Rice SL12 SL Agritech. Ito po ang aming tanim para maispatan natin. Ayan, kinukulugo na. Ayan po mga ka-hybrid. Ayan. Ayan, SL12 para makita nyo. Nandito ako sa Pilapil. At dito tayo magbablog. So ayan. So dito tayo magkakwentuhan ng about po sa SL12 nitong aming tanim. So matagal tayo hindi nakapag-update dito. Almost 3 months, no mga ka-hybrid, dahil nga marami tayong yun. Naikwento ko na rin dun sa unang mga vlog ko. Mga naging issue natin, no, mga hindi natin pag-upload. Ayan, so ngayon pag-usapan natin ngayon about sa SL12. Ayan, ano po naging protocol namin dito. Ayan, at yung mga ginamit namin na pang fungicide. Ayan mga ka-hybrid, at makita natin yung crop standing ng SL12 at yung ginamit din namin ng organic. Ayan po, na cow manure para po makatulong para po sa mas magandang ani at magandang resulta ng yung palay no mga ka-hybrid, lahat ng ating mga tinatanim na mga inbreed at hybrid man mga ka-hybrid. So ayan, nandito ako ngayon para ipakita sa inyo yung kulugo, hindi, yung resulta nitong aming tanim ng SL12. So sa susunod yung third video upload natin yung 222 naman mga ka-hybrid. So ngayon dito muna tayo, pangalawang video natin to. Yung unang upload ko dun sa 506 at ngayon ito yung aming tanim ng SL12. At mga ginamit na protocol, lahat na mga i-share natin dito sa ating mga kaibigan, sa lahat po naghintay ng ating mga latest video natin. So ano pang hinihintay nyo mga kaibigan? Tara, magkwentuhan na tayo at i-reveal ko po sa inyo lahat ng aming ginamit dito. So tara, let's go. Yan, isang magandang hapon na naman po mga ka-hybrid. Hapon ngayon, no? Share ko lang po itong aming tanim ng SL12. So makita nyo ngayon kung ano po ba yung itsura niya na ngayon. Crop standing, dahil ng mga bagyo. Ayan po ang naging resulta ng aming tanim. Ayan siya. Oh. Ito yung sa kinakatayuan ko. SL12. Medyo may katangkaran nga lang. At okay na rin. At least walang natumba. Nakalipas yung mga bagyo. Ayan, isa sa mga diskarte namin kung bakit hindi natumba itong aming hybrid rice. Marami yung ating mga ka-farmers ay nagsipagtumbahan. Ayan. So yun, sa sekreto kung bakit po ay natutumba. At itong SL12 namin at yan nga, hindi natumba. Tingnan mo naman, 1 hectare. Ayan. Tayong tayo. Walang kayuko-yuko. Day 94 na to mga ka-hybrid mula sa pagkakalipat tanim. Ayan na ba yung mga naging protocol namin dito. So gumamit lang kami rito ng 7 bag ng granular fertilizer. Ayan. Ganda. Ganda ng SL12. Pero meron akong i-reveal sa inyo, no?
Ayan. So ayan, dumuna tayo sa protocol namin, no. 7 bag ng ginamit namin granular. Una namin in-apply dito yung chicken manure. Cow manure. Ayan. Inisip namin chicken manure pero cow manure yung aming ginamit. Mula sa pagkaka-rotovator, sinabog namin yung cow manure. Yun, maganda. Nakatulong yon mga ka-hybrid para po sa mas maganda yung lupa na at mas maganda yung nutrients na makukuha ng palay natin, no. So ayan. So pangalawa, cow manure. Gumamit po kami ng fungicide dito mga ka-hybrid. Day 29-30 days. Yan. Kaya lang ay siguro medyo kinulang kami ng apply ng fungicide at kinukulugo pa rin. So hindi talaga maiwasan yung kulugo na dahil nga ay sobrang maulan. Yan, mga nakarang bagyo. Habagat. Pero tingnan mo naman, konti lang naman yung naging kukulugo. So isa na namang senyales. Mukhang tatama na naman kami rito. Ayan, so, hindi, joke lang. Sana tumama nga ulit tayo. Dahil nga napakamura na ng presyo ng ating palay ngayon. Hybrid rice, inbred rice, yan, lahat na. Sana tumaas. Pag-pray pa rin natin. No? So ayan, no? Fungicide, upon basal application, kami po ay nagmix kami. Ginamit namin mga pataba rito ay yung 2500. Hindi po kami nagamit ng urea. Pati po din po sa triple 14. Yan, pati sa 506. Ayan. Dahil lang kung bakit naging ganito. Maganda yan naging resulta. So tara dito. Ayan, o. 2500. Ammonium chloride plus yung triple 14. Complete. Ayan. Medyo masamak na. Kaya hindi na tayo masukal na doon at mataas. Talagang kakaiba talaga. Ayan. Plus yung 006 muriate of potash. Ayan, tingnan mo naman yung kulog, laki. Ayan ang kulog. Ito yung dahilan kung bakit yung yung palaging ulan ng ulan. So hindi may iwasan yan. Kahit mag-spray tayo ng mga fungicide ay talagang kukuluguin pa rin yan. Pagka yung area ay talagang prone sa ulan. Dito sa area sa Nueva Ecija, complete. Reveal natin ulit. Dalawang 2500, 4 na complete at isang bag ng 06 muriate of potash. So pinagmix namin yung dalawang granular, yung ammonium chloride at complete fertilizer, complete 14. Inuli namin yung 006 para dun sa top dress. So 3 beses po kami nag-apply rito. Doon sa inbreed ay nakadalawang beses lang. Tapos dito naman 3 basal application, 06 day 0 to 6 days kami ay nag-apply ng 2500. Tsaka complete lang yung inahalo namin. So wala nang urea. So plus yung 22 days kami naman na nag-apply uli ng dalawa. Yun din yung 25 at saka yung complete 14. At yung top dress namin ika-35. Ayan. So nag-apply kami ng ika-30 days. Yung isang beses lang yung fungicide nung Armory. So yun lang. Tapos gumamit kami ng ika-45 days dito ng foliar Craft Giant. Ayan mga ka-hybrid. Craft Giant yung aming ginamit na foliar. Hindi kami gumamit ng fish amino acid dahil ito ay day 94 na, malapit na. So yan, maganda naman resulta. Dung una ay sa 506 yung 3G's foliar plus yung ngayon yung Craft Giant. Ayan, yan po yung aming ginamit na protocol para po dito po sa aming tanim na Super Hybrid Rice SL12 SL Agritech. Yan po mga ka-hybrid, 7 bag sa 1 hektarya plus yung cow manure. Ano pa ba? Insecticide di kami gumamit kasi alam namin na matibay naman ito sa sakit. Ayan. Alam namin matibay ito sa sakit. Wala naman kami nakitang masyadong stem borer. Ayan, walang masyadong stem borer, no. Tsaka yung mga atangya. Ito matibay. So sa siya, talagang resistant talaga siya sa atangya. Tsaka yung mga stem borer. Yan napapansin natin. At the best dito sa SL12 yung lodging. Hindi siya tumbahin. Matibay yung puno.
makapal ang kanyang ukay. Ayan, oh, talaga. So yan lang mga ka-hybrid. At kaya lang, saan ba namin kinuha ito yung binhi? Yan, pag-uusapan natin ngayon. Ito ay marami nagtatanong sa ating mga ka-hybrid yung kung pwede nga ba bang ulitin ang isang hybrid rice. So kung tutusin, ayan yung mga tanong ng ating mga ka-hybrid. Ayan. So naalala nyo mga ka-hybrid yung tanim doon na binlog ko ng SL12, yung katabi namin. Ayun. So ngayon S6003 na. Ayan, naalala nyo yun? Yung naka 203 kaban. Ayan, sinubukan namin kumuha ng binhi doon. Ito na yung ginamit namin. Ayan, so kung tutusin, third trial na to ng pagtatanim ng SL12. So wala kami makuha ang binhi para dun sa sa mga SL contact nila. Wala daw available kahit yung SL68. Ano lang, iba lang yung kalimito lang SL8, yun lang. SL19 medyo SL19 medyo mahina na ngayon, no. Ayun, sa mga naging issue namin dito, no. So yun, marami nagtatanong pwede bang ulitin. Ayan, inulit namin yung para ma-experience nyo rin mga ka-hybrid yung umuulit. Ayan, dati sinasabi natin hindi pa pwede. Ayan, subukan natin. Ano bang para makita natin mga ka-hybrid na kung inuulit ba yung pagkalimba kinrap na to, inulit na, tas ito na nga, finally inulit namin yung tanim ng SL12 doon. Yan, tita, yan, no? Kumuha kami ng binhi. Tinanim namin. So tingnan nyo naman, no? So ito lang yung masasabi ko. So pwede nyong gawin yon, yung mag-uulit ng hybrid rice. Kaya lang yung texture nung unang ani doon maganda, 203, tapos itong amin hindi natin masasabi kung makaka 200. 203 hindi natin alam. So makikita natin, no. Ayan, ginamitan. So upon management, ginawa naman natin yung management, magandang management at ayos naman. Ayan, ginamitan na natin. So in-inspect natin. Ayan, kulugol lang yung talaga nakita natin dito, yung pulse smooth. Ayan, inulit namin yung SL12. Ayan, makikita natin day 94 na. So nakita nyo naman, no. Oh, third trial ng SL12. Ayan. Oh, maganda siya ba? Maganda. Pero mas maganda pala siya pagka ito ay dry season. Pansin ko yung kung makita mo to sa personal. So meron din pala, no, inatake din ng stem borer, no. Ayan, ito ay wet season SL12, pero makita natin crop standing, pasa sa lodging, insekto at angya, pasa din. Ayan, ang common talaga natin topic dito yung pagdapa. So ito third trial ng tanim ng SL12. Tingnan nyo naman, oh, tataas ko pa, oh, walang katumba-tumba, oh, yan mga ka-hybrid, oh. Siguro hindi ko alam kung nakatulong ba yung hindi namin paggamit yung 4600, yung urea, imbis na 2500 yung ammonium chloride yung ginamit naming pataba, plus yung cow manure. Kung bakit hindi siya hindi siya naging ganit yung katumba, no, natutumba. So lumipas na yung bagyo, wala namin, pero may mga bagyo pa rin parating. Ayan, obserbahan pa rin natin. So dadalawin pa rin natin dito pagka malapit ang mani. Ayan, oh, ayan mga ka-hybrid, diskarte. So mga nagtatanong kung bakit kung pwede bang ulitin yung mga hybrid rice, pwede. Basta maganda yung management nyo. So wag nyong nakalimutan yon. Yan ang pinaka the best na gawin nyo, yung management, no? Upon management, maganda yung pag-aalaga. Ayan, no? Ito siya, oh. Kaya lang madahon. Ayan, oh. Dahon siya. Oh, yan, di ba? Third trial ng SL12. Oh, kamusta nga ba mga ka-hybrid?
Ginamit. Ano ba ginamit namin dito? 7 bag. Fungicide, cow manure, ano ba ba? Foliar, yan, Craft Giant. Gumamit kayo ng Craft Giant mga ka-hybrid, oh. Ang ganda. Totoo yung sinasabi nilang maganda yung bulas ng pagka kayo nag-spray ng Craft Giant. Meron ding atangya. Ayan, oh. Inaatangya na siya. Ayan, pagka ganitong stage ng pwede nyo spray ng pangatangya. Yan, day 94 hanggang 80 days. 80 days, 90 days yan, pwede kayo mag-spray ng pangatangya, no? Ayan. Oh, kapal dito, oh. Oh, ayan, oh. Oh, yan, sinasabi nila mas makapal daw yung gilid. Ayan, oh. Oh, ayan, oh. Sinasabi nila mas makapal daw ang gilid, pero pag tinignan mo dyan, ayan, oh. Oh. Makapal lang kasi yung damo dyan, eh. Baka may ahas dyan. For safety na rin. Titingnan mo kung gaano kaganda ang SL12 sa gitna. Ayan. Yan mga ka-hybrid, oh. Hindi mo lang makita yung nakatago yung bunga niyan. Talagang pumapalo sa bunga, sa butil. Ayan. Hindi katulad dito, ito kasi medyo to eh. Daanan kasi dito, medyo tinaniman namin ng ng gulay dati, no. Sila-sile. Okay naman. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Tignan mo naman yung butil. SL12 quality. Malabo nga lang aking camera. Ayan. Quality. Tingnan mo naman ito. Halos hindi na magkauga-ugaga sa dami ng butil, oh. O, diba? SL12 mga ka-hybrid. May suggest ko sa inyo, itanim nyo ito sa dry season. Mas maganda ito sa dry season mga ka-hybrid. At lodging pasado siya. Ayan, yung mga ginamit namin na reveal ko. So third trial na namin to ng aming pagtanim. So ayan, tinaniman dyan ng SL12 dati. Ayan. Pero inulit namin dahil wala kami makitang binhi. Ayan na. Makita nyo yung resulta ng aming tanim. So yun lang po mga ka-hybrid, update dito po sa aming tanim na SL12, SL Agritech, day 94. So ayan, na-reveal na natin yung mga protocol, no? Ayan. Oh, ganda. So sana makaani tayo dito ng target 200. Ayan. Sana mga 200 tayo dito mga ka-hybrid, oh. Ayan, tingnan naman yun, no? Ganda. Alamin natin na, i-update na natin yung kung ilan, makakailan tayo rito, no? So ayan, sa ngayon, yung protocol na muna ginamit namin, ito yung binhi namin na ginamit, SL12, tapos cow manure, importante. Craft Giant, yan po yung mga susi sa mga masyado kayo gagamit ng mga urea pag ganitong maulan, mahangit, mabagyo. So yan lang po mga ka-hybrid, mag-ingat po tayo. At God bless.